sumayaw. Ano ngayon? 10, 10, 10. 10-11. October 10. So, October 2008. So, eksaktong 2 taon bago ko narating kung saan ako nakatayo ngayon dito. Eksakto. 2 taon. Na para sa akin at sa mangilan-gilan dito, si Nonong Buencamino, si Noni Buencamino, and by affinity si Charmaine Buencamino, Paul, medyo 10 years na rin yan sa South, RS, dahil nagkaka-hi hello kami. Yung 2 taon na yon, baliwala yon kasi regular lang sa akin yon na 2 taon, 3 taon bago gumawa ng pelikula. Kasi iniintay ko lagi na mahinog ang isang magandang material na script at mabuo, lalo-lalo na ang isang mabuting pamilya. So 2 yon. Kailangan mabuo yung magandang script at mabuo yung magandang pamilya na magsushoot ng script. Kung may kulang sa dalawang ito, malamang hindi ko muna tinutuloy, postpone muna. So, regular lang yon sa akin. Yung mga ibang pelikula, mas matagal pa nga bago natapos yung shooting. Ngayon kasi, shooting pa lang yung tapos. Ang pagkakaiba, halatang-halata sa pelikulang ito na yung mga katrabaho ko, talagang hindi ko na maitatago o maimimix. Yung mga katrabaho ko ngayon, mas dihamak na mas bata kaysa sa akin. Yeah. Okay. Yeah. Pero si Nonong. At saka si Mike medyo, malaman na. Mike Ibdoma. Wala siya dito pero kasama natin siya sa prayer and all. Nung nag-umpisa ako mag-direct, 23 years old ako, buntis kay Marco. Halos lahat ng katrabaho ko, 10 years older than me and above. Yung pinakabata sa crew, 35. Si Duarte nandun. Duarte, nasan ka? Saan ka? Ayun, si Duarte. Dito. Yan. Testigo yan. Kasi isa siya sa exception na, hindi siya matanda. Nung nag-umpisa kami. So, over the years, nagpapantay na yung edad ko at edad ng mga katrabaho ko. Ngayon, damang-dama ko na hindi lang mas nakababata yung mga nakakatrabaho ko, kundi mas malulusog. Dahil hindi na ako kasing lusog. Mataba ako ngayon. Oy, steroids ito, in fairness ha. Hindi ito dahil sa steroids siya, hindi ko yung kasalanan. Pero, 2 taon kong binuno bago kong makarating dito sa kinatatayuan ko ngayon, literally sa harap ninyo, dahil nagkaroon ako ng pagkakataon na talagang mag-concentrate. Dahil nung 2009, nung nagkaroon nga ako ng recurrence, doon ko talagang na-focus na isulat yung screenplay. Tapos, itong 2 PET CT scan, nung Enero, alam niyo yon, at saka itong June, medyo nakapuslit tayo, pasado tayo. So, talagang pinabubuo. At ika nga talagang bubukol dahil inukol. No? Yun ang gusto kong iwan sa inyo sana na tandaan natin lagi, hindi lahat mapaplano ng 100%. Hindi lahat ng pinaplano masushoot ng 100%. Pero pag ipinagsama natin yung pagpaplano, pag-iisip, sipag sa trabaho, at lalong-lalo na panalangin, mangyayari yung mangyayari. Kaya tayo nandito. Ang sabi ko nga kay Archbishop nung kailan tayo punta doon? September 9. No. July. Now,
nung September 8, no, 9. So, nung September 10, nag-umpisa yung tricentennial talaga. At nung una kaming magkita ulit ni Archbishop Legazpi, na cancer survivor din, hindi ko napigilan yung bibig ko. Ang unang-unang ko sinabi, Archbishop, Archbishop. September 10 na po, September 10 na po, 2010, buhay pa rin tayong dalawa. Nabigla siya. Pero natuwa din kaming dalawa. So, bagamat di na ako ganong kalusog at simulat sa pool, nung sinusulat ko pa lang yung script, iniisip ko na baka hindi ako ang nauukol o baka hindi ako mabuhay ng ganong katagal para tapusin yung shooting. Kaya pinilit kong gawing masyadong detalyado yung screenplay, kaya para kung sino man ang humalili sa akin kung kinakailangan ay hindi na mahihirapan sa pag-research. Salamat sa Panginoon at kay Ina, buhay tayo at nairaos natin yung shooting. Siyempre, meron pa rin post-production, pero nakikita-kita ko na talaga na sisilayan ko na ang isla. Malapit ng makadaong ang vapor. So, hindi lang ako nagagalak para sa akin o para sa Caceres o para kay Ina, kundi lalong-lalo na para sa inyong lahat. Kumbaga parang yung industriya din yan ng pelikulang Pilipino na maraming nasasabi, wala na, patay na, gano'n. Hindi pa natin nakikita talaga kung ano ang maaaring mangyari sa industriya ng pelikulang Pilipino. Kailangan natin manalig at huwag matakot. Huli ko gustong sabihin ito. Kanina, inumpisahan ko, dito ko tatapusin. May inumpisahan akong sabihin kanina doon sa chapel. Dito ko tatapusin. Binanggit ko na kanina ang aking pasasalamat sa inyong lahat. At binanggit ko na rin kanina na nagpapasalamat ako dahil bagamat halos lahat ay bumagsak at one time or another sa isang kasakitan o karamdaman or another, ako hindi. Salamat sa Diyos. Pero at the same time, dito ko gustong ituloy na salamat sa inyo. Ang feeling ko kasi, andito si Chris Silva. Sino pa? Yung mga general ko, no, na mas bata pa kaysa mga sarili kong anak. First time na 100% talaga on a full-length feature film, tinrust ko yung mga sarili kong anak at sarili kong mga estudyante. Kaya ninyo. Kaya ninyo. Ang kailangan lang, tatagan ninyo yung kalusugan. May gusto akong sabihin na siguro, madalas kong isipin na parang mga anak ko sila. Si Chris Silva, sarili kong anak talaga. Si David, nagkasakit din siya nung July, nung nag-shooting tayo doon. Si Javi, nagkasakit din yan. Si Gabi, nagkasakit. Si Valles, no, may ko na este. Huwag ka naman siya. Si Valles, 2 beses nagkasakit. Bumagsak. Okay. Kung magiging tunay na Haponesang samurai teacher ako, matagal ko nang sinabi sa kanya, eto Pochillo, alam mo na gagawin mo, ando na banyo. Pero hindi yun yung naramdaman ko. Ngayon, pwede kong sabihin dahil pwede na akong manghinahin na ngayon. Hindi ko na kailangang maging malakas o kasing kalusog during shooting. Naisip ko at nagpapasalamat ako na among my generals, and marami pa sa inyong iba, hindi lang sila pero lalong-lalo na yung mga general na kinabibilangan ni Chris Silva, si David Abaya, si Gabi Tatad, si Javi Abola, at si Chris Valles. Isa-isang bumagsak at tumayo ulit. Bumagsak sila, pakiramdam ko, because they took the bullets for me. Bumagsak sila dahil kinupkup nila at inangkin nila lahat ng maaaring
kasakitan o karamdaman na baka dumako sa akin bilang direktor. They took the blows, they took the bullets, and they took all the illnesses for me. And that's really what came in between before I said, I'll never be able to thank you enough. But be assured that I will always keep thanking God for you. Doon sa mga bata, lalo na itong tatlo na mga bagitas, alam naman ninyo, ako, inahabaan ko yung pasensya ko at lalo na yung paborito ko yung pagtuturo. Hindi totoo na wala akong favorite. Meron akong laging favorite. Nagpe-pet favorite ako. Mahahalata yan lahat ng mga estudyante na naturuan ko. Nagkakaroon ako ng, bilang teacher, nagkakaroon ako ng pet. Pag nakikita ko at tuturuan ko, mas lalo kong bibigyan ng mas maraming kaalaman yung mga estudyante ko na sigurado akong ipapasa nila sa iba yung tinuturo ko sa kanila. Yun lang ang hinihiling ko. Huwag niyong sarilinin, huwag niyong sikretohin. As soon as you learn something, give it away as fast as you can so that you can have space for new learnings as fast as possible. So yon, tulad nung sabi ko kanina, I cannot be happier also as a director dahil akala ko okay na ako retired na ako may school na pa-cancer na lang, gano'n, waiting, di ba? Kasi, bonet, yung gano'n. Tapos pa-lecture, tinawag ulit, okay? Call to battle again. Well, you gotta be ready, and you don't say no. You stand up and you work until you're called and you fall, and then somebody replaces you. That's how you get to keep working until it's time to sail away. So I'm very, very grateful, hindi lang sa Panginoon for giving me another chance to direct the movie. But I think equally important, or more importantly, how can He be so generous not only to give me a movie like this, but to give me co-pilgrims like you. That's truly for me a blessing. And I thank you very, very much. I love you. I love you. Love you. Love you. Love you. Oy! Pag yung mga estudyante ko na yung magdidirect huwag niyong pabaya-bayaan kayong mga artists. Oy! Binoto kayo ni Ina kaya kung siya na magdidirect. And you guys take care of them guys. You understand? Yes, correct. No life not worth it. Every life worth it. Wakarimashita! Yes, correct. Hai, o genki desu. Domo arigatou gozaimasu. Yay!